Kapag nagmahal ka, gagawin at ibibigay mo ang lahat na mabuti sa minamahal mo. Ganyan ang Diyos sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ang kanyang kasuotan, walang sinuman sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumababa na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay beloved. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at ganoon din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and subscribe na rin po ang aking Instagram and YouTube channel. Mga kapatid, tayo ay nasa ikalawang linggo na sa panahon ng Kwaresma at dinala tayo sa kwento tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Meron tayong kasabihan sa Pilipino na madaling maging tao, subalit mahirap magpakatao. Ano po kaya ang malalim na kahulugan nito? Oo, madaling maging tao dahil kapag tayo ay nabuo sa sinapupunan ng ating ina, tayo ay tao na. Kaya nga, nasa sinapupunan pa lang, fetus pa lang, ay ang tawag na ay nagdadalang tao. Hindi naman sinabing nagdadalang hayop o nagdadalang fetus, no? Nagdadalang tao. Ibig sabihin, yun na yung simula ng pagiging tao. Pero hindi natatapos sa pagiging tao na pagkatapos tayong ipaglihi, tayo ipinagdalang tao ng ating mga nanay at tayo ay inilabas sa mundong ito, naging bata, no, at lumaki. Tayo ay tao na kaagad. Napakahalaga yung proseso ng pagiging o pagpapakatao. Pagiging tunay na tao. Ano bang ibig sabihin ito? Oo, hindi sapat na tayo isinilang lang at tayo'y tao na. Napakahalaga yung process of becoming, yung pagpapakatao. Madaling maging tao, mahirap magpakatao kasi sasagutin natin yung mga katanungan. Binigyan tayo ng Diyos ng rason, ng kakayanang mag-isip, mamilosopiya, at magtanong, ano nga ba yung dahilan ng pagiging tao? What it means to be a human person? What it means to live in this life, in this world? Anong ibig sabihin? Ano yung kahulugan? So tayong lahat ay naghahanap ng kahulugan. But the beautiful thing is, yung nagtatanong
ay siya ring tanong at yung tanong ang siyang nagtatanong at tinatanong. Di po ba? Parang it's like a play of words. Ibig sabihin, mga kapatid, tinatanong natin sa ating sarili, sino ba ako? Hindi ano ba ako, kundi sino ba ako? At ito isang napakahalagang tanong. Ito yung sa larangan ng filosofiya tinatawag nating anthropology. Yung pag-aaral kung sino, kung ano ang tao at ano yung pagiging tao. Ngayong araw na ito sa ating gospel ay binibigyan tayo ng kasagutan sa napakahalagang tanong na yan. Dahil kung ano yung magiging sagot sa tanong na sino ako will define our purpose, will define our mission. Ano ba yung dahilan bakit ako nabubuhay? Lagi nating tatandaan, sabi sa Book of Genesis, tayo raw lahat ay nilikhang wangis ng Diyos. So yung ating pagkakakilanlan, yung ating pagkatao, tayo ay wangis ng Diyos. At alam niyo po, dahil sa kasalanan, itong wangis ng Diyos na ito ay unti-unting nanlabo sa atin. No? At yung imago Dei, yung image of God, ay unti-unting nawasak dahil sa kasalanan. Kaya kinakailangan yung pagkatao natin ay, bagamat fallen, ay iligtas. At yan ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Ang tao ay fallen yet redeemed. Nagkasala, subalit tinubos. At anong ginawa ni Jesus? Dito sa ating gospel, binibigyan tayo ng panibagong pagkakakilanlan. At ano yon? Ito yung nangyari sa Mount Tabor, ng pagbabagong anyo ni Jesus na kung saan nasaksihan ng 3 mga alagad niya at narinig nila ang tininig sabing, "This is my beloved son, listen to him." Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. At yung pagsasalitang iyon ng Ama, "This is my beloved son." Alam niyo po, maniwala kayo sa hindi, kung ikaw ay binyagang Katoliko, kung ikaw ay binyagang Kristiyano, ito ang nangyayari sa atin sa binyag. Tayong lahat natatransform, natatransfigure, tayong lahat nababago, nagiging bagong tao. At ano yon? We become no longer image of God, but image of Christ, imago Christi. Nagiging wangis tayo ni Kristo sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Dahil sa sakramento ng binyag, we become the body of Christ. Nagiging bahagi tayo doon sa katawan ni Kristo, which is the church. Kaya nga mga kapatid, yung pagiging wangis ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng bagong pagkakakilanlan. At ano yon? Ito yung sinasabi ng Diyos Ama sa ating lahat ngayon, that you are the beloved of God. Tulad ng pagsasabi ng Ama sa kanyang anak na si Jesus, "This is my beloved son." Si Jesus yung kanyang pinakamamahal na anak. And because tayong lahat, by virtue of baptism, are the images of Christ. We are the image of Christ. Therefore, sinasabi rin sa atin ng Ama, ikaw, magmula ngayon, ang pinakamamahal kong anak. You are my beloved son and daughters. Beautiful, di po ba? Ibig sabihin, our new identity is beloved. Ako at ikaw ay beloved of God. Kaya nga, di ba, even in the book of Genesis, created in the image of God, at sabi ni St. John sa Gospel that God is love. Ibig sabihin, we are the images of love because we are images of God. But this time, mas binigyan ng diin, image of Christ. And Jesus is the beloved of the Father. Which means, dahil tayong lahat bilang binyagan ay wangis ni Kristo, lahat tayo ay mga beloved of the Father, beloved of God, mahal ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, paano ba dapat nabubuhay ang isang beloved of God? Siya'y nagmamahal, siya'y minamahal, ang buhay niya ay nakasentro sa pag-ibig. Kaya ngayong 2 linggo sa panahon ng Kwaresma, nais tayong dalhin ni Jesus sa ating pagkakakilanlan. Baka kasi mali-mali na
yung ating pagkilala sa ating sarili, sa ating pagkatao, ay yun pa namang pagkilala natin sa ating sarili ang siyang magbibigay ng kahulugan sa ating misyon, sa direksyon, patutunguhan. Kapag mali yung ating identity, yung ating pagkakakilanlan, then our life, our mission, our purpose will be meaningless. Mali rin. And that is why today, itinatama ni Jesus, itinatama ng Diyos yung mga mali nating pananaw tungkol sa ating sarili. The truth is, we are the beloved of God. Mahal ka ng Diyos. Sa kabila ng lahat. Mahal ka ng Diyos. Kaya napakahalaga na tayo rin bilang mga beloved of God, minahal, dapat tayo nagmamahal din. Tayong lahat, minahal, minamahal at mamahalin ng Diyos. Dapat tayo rin magmamahal araw-araw. Because that is who you are, that is who I am, and that is our identity. Tayong lahat are the beloved of God. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, ituro mo sa amin kung paano kami mabubuhay araw-araw bilang mga minamahal mo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.